Napakaliit na expressway legal vehicle, netizen. Tingnan itong nakita akong bagong sasakyan dito sa Mia. So, napakaliit na expressway legal, netizen. Bakit ito na yung first car na bagay sa'yo? Silipin natin itong Best Tune Pony. Tara! So, noong nakaraan nga netizen ay pumunta tayo dito sa Mia 2025 na ginanap sa World Trade Center at isa sa mga pumuko ng atensyon ko ay yung booth nitong Best Tune. Hindi ko pa naririnig itong brand na to before, pero pumuko ng atensyon ko kasi parang napaka-inviting ng kanilang booth. Magaan lang sa vibes, para siyang may pagka-candy siya, parang cotton candy yung dating mga sasakyan nila. Lalo na itong Best Tune Pony na nagulat ako at apat agad yung nakasakay nung makita ko siya dun sa Mias. Para kasi siyang maliit lang na e-bike, ganun yung parang vibes na binibigay niya sa akin. But in a good way, Alam mo yung napaka-inviting niya na parang gusto mo sakyan sa loob at alam mo na kayang-kaya mong dalhin kahit sa mga loob ng mga subdivision. Meron pa nga doon nagko-comment nung narinig ko yung isang tatay, oh, ganito dapat ang sasakyan mo pag bibili ka sa Alphamart. Kaya mga ganong comment pa, di ba? Na-curious ako at nilapitan ko at sinabi nga sa akin ng kanilang salesman na ito daw pala ay expressway legal na. Na isa sa mga common question kapag nakakita tayo ng electric vehicle. Napansin ko rin na parang puro electric vehicle na halos yung mga naan doon sa Mias, kung hindi naman hybrid. So, unti-unti na natin talagang tinatransition yung ating transportation into electric. Maybe soon, mas magiging katanggap-tanggap na at dadami pa lalo electric vehicle dito sa Pilipinas. Going back dito kay Pony netizens, ang nagustuhan ko sa kanya ay parang Game Boy yung kanyang pinaka-interior. Parang Game Boy yung pinaka-configuration and buttons so sa kanyang pinaka-interior. Air condition din po ang sasakyan na to, kaya hindi kayo maiinitan, especially nowadays sa sobrang init na ng panahon. I also like the vibes pagdating dun sa interior niya. Very pastel colors din, napaka-vibrant ng kulay, may infotainment system na fully digital. Ang ganda rin ng manibela niya, very premium looking. Maluwag siya surprisingly. Pero syempre, considering the height na meron ako, which is 5'4" lang naman, okay siya siguro for lady drivers or sa mga beginners din. O kaya naman sa mga hindi masyadong kalalakihan tao. Pero nai-adjust naman po yung seat niya. Kaya wala naman kayong dapat ipaglala kung medyo malaki yung mister ninyo, pero binili siya para kay Mrs. 3 doors pala siya, netizens. So, dalawa lang yung pinakapintuan niya sa gilid, tapos yung isa nasa likod. So, dalawang pintuan sa gilid, magtataka ka, parang naging 4-seater yan. Tuusun mo lang po yung pinakaupuan para makapasok yung mga uupo doon sa second row passenger seat. I think okay naman yung kanyang pinaka-space, pero kung titignan mo kasi parang sobrang sikip na, diba? Pero nagkasya pa rin naman ako doon sa kanyang passenger seat. I highly recommend siguro mga bata lang ang isakay natin dyan para talaga maging comfortable sila, even for long drive. Ba't ko sinabing long drive? Ito po kasi ay kayang umabot ng up to 170 kilometers. That's based on the Chinese CLTC cycle. So, malayo-layo na rin ang mararating niya bago malubat. Actually, that's very decent kasi usually hindi naman tayo umaabot ng ganong kalayo. So, for a more practical usage, if we will be using it as our daily drive papunta sa work, ay makakailang days na rin tayo bago mo siya i-full charge completely. Speaking of full charge, it will take approximately up to 9 hours using a standard AC charger. So, pwede mo po siyang i-charge at home dahil meron naman siyang kasamang charger. And also, ngayon, meron na rin charging station sa mga mall. If you can park there, pwede mo rin siyang i-charge while naggagala kayo dun sa loob. Diba? Galing, no? It can also produce 85 Newton meters of torque and 27 HP dun sa kanyang pinaka-motor. Ito po ay gumagamit ng 13.9 kilowatts of lithium ion. So, pagdating sa performance, we can expect it to be somehow mabait, syempre. Dahil from point A to point B lang naman. Pag tinignan mo naman, di yun naman ito yung tipong parang ipangkakarera mong klase ng EV, diba? It's just something that we will use as a tool mas maging comfortable at mas maging magaan yung everyday commute natin. Pwede po siya pumasok sa expressway dahil kaya niya rin po mag-top speed ng 100 kilometers per hour. O, diba? Galing, no? Kaya pala mag-100 nito, usually, ang takbo lang naman natin sa expressway, nasa 80, diba? So, may mga speed limits pa minsan na 60. So, makakasabay naman po siya sa expressway. Kaya yung pinangangamba ng iba na baka mamaya mahuli, ganyan. And syempre, yung din sinasabi ng iba na frequently asked question, paano pag nalobat daw sa gitna ng expressway, mayroon ka naman pong panel gauge for you to find out at ma-prevent mo na syempre hindi ka malobat kapag nasa gitna ka ng mga alanganing situation, especially kung nasa skyway ka, diba? It's the owner's responsibility na i-monitor kung malolobat na ba. Gusto ko rin yung seat niya, very premium siya para sa akin for its price point. For the third door naman, so nabubuksan po yung likod niya. If you're someone na mayroong business, so you want extra space
for storage. Let's say nag-grocery ka, ikaw lang mag-isa, or kayo lang dalawa ng partner mo. Foldable naman po yung seats niya para magkaroon kayo ng extra space para sa mga pinamili niyo. Pero syempre, to the extent na paglilipat kayo ng bahay, gamit lang to single-handedly. Pero kaya naman siguro. So may antena rin po tayo dito sa itaas. Sa likod naman nakasulat yung ating best tune na naka 3D emblem. Very modern yung vibes niya. Na tipong ito yung mga napapanood ko sa social media na nilalagyan pa nila ng kortina. Doon sila natutulog sa loob. Nagustuhan ko rin yung flat niya na dashboard doon. Tapos meron pang cup holder sa dulo. Saka present yung mga physical knobs niya. Tapos doon sa gitna ng manibela, yung pinaka-logo nung sasakyan. Para siyang cute lang eh. You feel good to own this kind of car. Parang ganun, di ba? And also sa taas, meron din siyang ilaw. Pag pinindot mo yan, may LED din tayo na reading light. Tsaka nandun din yung hazard niya sa itaas. And then meron din tayong dalawang visor, both for passenger and the driver. So 2 pedals lang tayo. This is an automatic transmission. Syempre, electric nga. Ang category po nito ay hatchback. Front wheel drive po siya with an overall dimensions of 3,000 mm na length, width na 1,510 mm, and height na 1,630 mm. We also have a wheelbase of 1,953 mm. Just to give you an idea, ayan, nakikita nyo naman sa clips natin kung ano itsura niya next to a regular person. Ganun lang siya kaliit. So for safety, meron din po tong airbag. So don't you worry kasi safe na safe pa rin po ito just in case na on wood, wag naman sana kung ano mangyari, di ba? Anti-lock braking system, meron din, or ABS with electronic brake force distribution or EBD. Meron din siyang rear parking sensor. So kapag beginner ka pa lang, may parking sensor naman siya na tumutunog to guide you. May rear camera din, syempre, para kita mo at makapag-park ka na maayos, lalo na for beginner. So sabi ko nga sa inyo, beginner friendly talaga to. Sa security naman, meron siyang engine immobilizer, tsaka anti-theft device. Sa connectivity, Bluetooth po yung connectivity natin dito. You can also put USB and auxiliary input. So ano, sold ka na ba dito sa Best Tune Pony, netizens? Ang tanong, magkano ang presyo? Ito po ngayon ay nagkakahalaga ng 588,000 pesos lang. Oh, may lang. Kasi syempre, if you will compare it sa mga iba pang mga brand new cars, nasa around 700,000, 1 million. Ganun na yung mga tinitingnan natin na cars nowadays eh. So ito, at least, for an electric vehicle na very presentable, good looking, very inviting, napaka-cute tignan, pwede mo gamitin from point A to point B, practical pampasok. Hindi ganun kalakas sa konsumo dahil nga electric ay para sa akin, bank for the buck na siya for its price. So mapapaisip ka na rin talaga, gusto mong bilhan si Mrs. ng kotse o kaya naman ikaw, you're deciding for your first car, the future is here. Electric vehicle na. Para sa inyo, netizens, sulit ba itong si Best Tune Pony? Comment nyo naman sa ibaba. Ano pa kayo may ibang sasakyan o motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo ito, don't forget to give this video a heart. Follow this page for more. Again, this is Adriano. Always keep it cool and raise your always.